Rosalyn, maraming salamat sa pagdalo. Nagagalak na bati ni Daniela sa pinsan at nakipagbeso-beso dito. Kasama ko rin ang apo ko. Lumingon si Rosalyn, ngunit wala ang apo. Mom, kasama ni Juliet si Arya. Pagbibigay imporma ni Almira, sabihan ng babae. Anak nila Michael si Arya at 2 taon ang tanda ng anak nila dito. Oh, hayaan na muna natin sila at mukhang namiss ang isa't isa. Halina kayo sa garden at naroon ang iba nating kaibigan. Anyaya ni Daniela sa pamilya ng pinsan. Marami na rin namang bisita at karamihan, malalapit na kaibigan lamang kamag-anak. Happy birthday ulit! Nakangiting bati ni Juliet kay Arya. Thank you ate, kamusta nang nililigawan mo? Nanunoksong tanong ni Arya. Napangiti si Juliet, naikwento niya noon dito na may gusto siyang lalaki ngunit mailab, pero di nito kilala o nakita pang mukha. He's studying abroad. Wow, ang bigate naman. Ikaw, anong balita sa love life mo ngayon? Balita ko may lalaking tinakta para sa'yo. Bigla siya naging concerned sa pinsan. Hati ang damdamin ni Arya nang maalalang bagay na yon. Why? Puna ni Juliet. Tito Eddie has 2 sons. Mas gusto ko ang panganay na anak dahil bukod mabait, matalino at napaka-responsible niya. Napangiti si Juliet at kita niya sa mata ng pinsan ang malaking paghanga sa lalaking tinutukoy nito. Pero tumawag siya kanina at pinati lang ako. Nalungkot bigla si Arya. Biglang naiinggit si Juliet sa pinsan at nakakausap ito ang lalaking nagustuhan. May communication ng mga to. Napangiti siyang muli at masaya para sa pinsan. Di siya ba kakarating ngayon dahil abala at paalis siya bukas upang sa abroad kumuha ng master's degree? Dugtong pa ni Arya. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Juliet. Aalis bukas? Sa abroad magmamasteral degree? Pag-uulit niya sa sinabi ng pinsan at biglang kinutuba na masama. Nakangiting tumango si Arya. Naging kaibigan ko siya dahil sa lola niya na ngayon nakaratay sa ospital. Pakiramdam ni Juliet bigla, pumait ang laway niya ng lunukin niya yon. Di siya makapagsalita at patuloy lang sa pagkukwento ang pinsan. Di ko akalaing isa siya sa anak ni Tito Eddie. Pakiramdam ni Juliet parang biglang lumambot ang mga tuhod niya nang marinig pang pangalan ng ama ng lalaking nagugustuhan ng pinsan. Ngayon niya lang napansin ang pangalan kanina pa binabanggit ng pinsan. Lalo siyang nanghinang, may tinuro si Arya. Narito na pala sila, halika. Pakikilala kita sa daddy at kapatid ni Oscar. Excited na tura ni Arya. Parang napapasong iniwas ni Juliet ang kamay na balak hawakan ng pinsan. Biglang sumama ang pakiramdam ko kaya mauna ka na. Pagdadahilan niya nang pukulan siya nito na nagtatanong na tingin ng pinsan. Sobrang masakit ba? Sasabihin ko No! Pigil niya sa pinsan ng tangkang tatawagin ng parents niya. Okay lang ako at kailangan ko lang gumamit ng banyo. Sorry wrong timing tong tiyan ko. Nahihiya pa siyang ngumiti dito. Nakakaunawang tumango si Arya. Samahan na kita sa banyo at baka di na kailangan. May kasama pang iling na tanggi niya sa pinsan. Mauna ka na at huwag paghihintayin ng mga bisita. Kung masakit pa rin ang tiyan mo, stay ka na lang muna sa silid ko. Pilit nang ngumiti si Juliet sa pinsan at tumango habang hawak ang tiyan. Nauna na siyang tumalikod at nagmamadaling pumasok na sa bahay. Nakita pa niya sina Jeric na nasa garden, kausap ang parents ni Arya. Nandito na palang anak ko, tayo muna sa living room. Anyaya ni Michael kina Eddie. Ngumiti si Asunta sa asawa ni Eddie at mukhang mataray. Di niya akalaing ibang pinakasalan nito at inabandona sina Kristen. Humingi naman na ng tawad sa kanila si Eddie noon, pero di nawawala ang gap sa pagitan ng pamilya nila. Ngayon nagkakaroon ng problema sa kumpanya at sina Eddie ang bagong stakeholder nila. Upang magpatibay ang corporation sa pagitan ng kanyang kumpanya, gusto ni Eddie na maikasal ang isa nitong anak sa kanilang magdadalagang anak. Ngayong ika-17th birthday ni Natalia, kailangan pa maghintay na 1 taon bago i-announce ang tungkol sa engagement. Pero sa ngayon, pag-uusapan nila kung sino sa anak ni Eddie ang gusto ni Arya. Mabilis nagkoble si Juliet sa isang malaking flower vase nang makitang pumasok na sa sala lahat ng kasama ang mga magulang niya. Gusto niyang marinig anong pag-uusapan ng kanilang pamilya pero ayaw niya na makita siya ni Jeric. Ngumiti si Jeric kay Arya na magsalubong ang tingin nila. Maganda ang babae at sexy. Di na siya lugi kung siyang mapili na magiging fiancé nito. Naiilang iniwas ni Arya ang tingin kay Jeric at di nagustuhan ang paraan ng tingin sa kanya. Pagpasensya niyo na walang panganay kong anak. Sa tingin ko'y mas bagay sa Jeric kay Arya at hindi magkalayo ang edad. Suggest ni Eddie.
Wala siyang tiwala sa ability ng bunso niyang anak at para masecure ang kinabukasan nito ang ipapakasal niya sa anak nila ni Michael. Ang anak ko magdedesisyon kung sino sa dalawa mong anak ang gusto niyang pakasalan, ani Asunta. Tama ng pinangmasukan nila ang magiging buhay ng anak. Mariing na ipikit ni Juliet ang mga mata nang marinig ang sinabi ng ina ni Arya. Nawalan siya ng pag-asa na maaaring mapasa kanya si Oscar kapag hinintay ito. Alam na niya kung sinong pipiliin ng pinsan niya. Bago pa madurog ng husto ang puso niya, umalis siya sa kinatatayuan. Dumiretso muna sa silid ng pinsan. Si Oscar po ang gusto ko. Biglang natahimik ang paligid matapos magsalita ni Arya. Pagtingin ni Eddie sa anak, dumilim ang anyo nito. Napabuntong hininga siya at biglang nahati ang disenyo ng dalawang anak. Alam niyang may gusto si Jerry kay Arya. Kapag kay Oscar to na ikasal, sigurado siya, lalo tong magre-rebelde at magagalit sa kapatid. Then, hindi natapos ni Michael ang pagsasalita nang sumabat si Eddie. 2 taon nang mawala ang panganay kong anak. Bago magbago ang isip ng anak ninyo, kaya wag mo nang i-close ang usaping ito. Nabawasan ang galit na nadarama ni Jeric dahil sa sinabi ng ama. Ang akala niya wala na tong pakialam sa damdamin niya. Bakit di natin bigyan na makilala nilang isa't isa nitong isa ko pang anak? Nakangiting suggest ni Eddie at tumingin kay Jeric. Sang-ayon ako kay Eddie bilang kanyang tiyuhin. Mukhang may pagtingin tong si Jeric kay Arya. Pero kung sa pagbalik ni Oscar siya pa rin ang gusto ni Arya, then wala nang mahabang usapan pa. Suggest ni Samuel. Nagtataka ang tinging pinukol ni Almira sa asawa at bigla tong nangialam sa pagpupulong. Parang malaki ang concern nito sa kasunduang nagaganap. Ngumiti si Eddie sa lalaki nagsalita. Kilala niya to pero nagtataka siya kung bakit bigla sumang-ayon sa kanya ang lalaki. Napatingin siya sa katabi nitong asawa. Parang pamilyar ang mukha sa taong dati niya nang nakilala pero di mahagilap sa isipan sinong kahawig ng mga to. Di na lang nagsalita pa si Arya kahit tutol ang kalooban niya. Di naman sa ayaw niya kay Jeric, mas magaan lang kasi ang loob niya kay Oscar kesa dito. Okay. Hahayaan naming suyuin ng bunso mong anak ang aming anak. Pero kapag gumamit siya ng dahas, kakalimutan ko na nagkapatawaran na tayo ang tungkol sa pagiging magkasyoso natin sa negosyo. Seryosong tura ni Michael. Maraming salamat po sa chance na ibinigay ninyo sa akin. Malinis po ang hangarin ko kay Arya at patutunayan ko yan. Mapagpakumbabang tura ni Jeric at bukal sa kalooban ang mga sinabi niya. Ayaw niyang ma-disappoint ang ama sa pagkakataong to. Alright, let's toast. Ani Michael at tinaas ang dinampot na wine glass mula sa dalang tray ng katulong. Nasaan ba lang anak mo? Tanong ni Asunta kay Almira matapos makainom ng alak. Sumakit po ang tiyan niya at baka nasa silid ko. Si Arya na ang sumagot sa ina. Sisilipin ko muna siya. Mabilis na tumayo si Samuel. Muli, nagtatakang sinundan ng tingin ni Almira ang asawa. Di siya makasunod dito at nakayakap sa kanya ang bunso nilang anak. Napabuntong hininga sa Samuel nang tumapat na sa silid ni Arya. Nakita niya kaninang anak tumalilis ng alis mula sa pinagkukublihan, kaya alam niyang hindi dahil sa sakit ng tiyan ang dahilan nito. Mabilis pinunasan ni Juliet ang luha sa mga mata nang may kumatok. Huminga siya na malalim bago tumayo upang pagbuksan ang kumakatok. Dad? Ang sabi ni Arya, masakit ang tiyan mo. Nakainom ka ba ng gamot? Opo, sorry hindi na po ako nakasama sa pagpupulong. Walang salita, niyakap ni Samuel ang anak. It's okay, nandito lang si Daddy. Natigilan si Juliet, pinigilang tumulo ang mga luhang muling namumuo sa gilid ng mga mata niya. Parang ramdam ng ama na malungkot siya ngayon. Gumanti siya ng yakap dito. Thank you po, Daddy. Kung masakit pa rin ang tiyan mo, huwag mahihiyang umiyak sa balikat ng Daddy. Natatawa si Juliet sa ama at parang mali naman ang sinabi nito. Pero dahil sa comfort ng ama, napahagulol siya ng iyak. Sinakyan niya ang kalokohang naisip ng ama. Nagpasalamat siya at di siya nito tinanong sa ibang dahilan kung bakit siya malungkot at umiiyak. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Matutunaw rin yung pagkaing naging dahilan kung ba't sumasakit ngayon ng tiyan mo. Kinaplos-saplos si Samuel ang likod ng anak habang yakap ito. I love you, Daddy. Iniyaan na ni Samuel kumawala sa yakap niyang anak, gumiti dito. Huwag mong suluhin ko anumang nararamdaman mo. Sorry po, wag po kayo mag-alala at magiging okay din ako. Magsasabi din ako sa inyo pero hindi pa po sa ngayon. Napabuntong hininga si Samuel at nakakaunawang tumango siya sa anak. Dito na lang muna ikaw. Ipapatawag kita kapag uuwi na tayo.
Ngumiti siya sa ama at muli yumakap dito. Kahit papaano nabawasan ang bigat na dinadala niya sa dibdib. Sobrang thankful siya at meron siyang amang supportive at maunawain. Pagkaalis ng ama may 10 minutong lumipas at si Arya naman ang pumasok sa silid. Okay na ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ni Arya habang lumalapit sa pinsan. Oo, salamat. Kamusta ang pagpupulong sa pagitan ng dalawang pamilya? Kahit nasasaktan, gusto pa rin niyang malaman ang buo o resulta ng pagpupulong. Napabuntong hininga si Ashley at tumabi ng upo sa pinsan na nasa gilid ng kama. Pinili ko si Oscar pero hindi pa close ang deal. Bumilis ang tibok ng puso ni Juliet at nakasilip ng konting pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Gusto nilang bigyan ko ng chance kilalanin si Jeric habang nasa ibang bansa si Oscar. Ramdam ni Juliet ang lungkot na nadarama ng pinsan. Naintindihan niya to dahil hindi nakuha ang gusto. Anong dapat kong gawin, ate? Ayoko kay Jeric at si Oscar ang gusto ko. Muli, kumirot ang puso ni Juliet. Doble ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sakit para sa kanya at sa pinsan. Naawa rin kasi siya rito eh. Ayaw niya rin kay Jeric para dito dahil kilala niya ang ugali ng huli. Di na babagay sa pinsan niya si Jeric. Ate, anong dapat kong gawin para di ako magustuhan ni Jeric? Tanong muli ni Arya. Biglang nalito si Juliet sa kung anong ipapayo sa pinsan. Parang nakababata niya ng kapatid ito. Nung maliit pa ito, siyang madalas kalaro nito. Kapag tinulungan niya tong mapalayo kay Jeric, siguradong kay Oscar to makakasal pagdating ng tamang panahon. Kapag di naman niya to tinulungan, mapupunta naman sa taong alam niya na masisira lang ang buhay ng pinsan. Sorry ate ha, sa'yo pa ako naglalabas ng gantong problema. Nakalimutan ko may bigat ka rin palang dinadala sa puso mo ngayon. Ayos lang ako, wag kang mag-alala at ayoko rin sa Jeric ang maasawa mo. Buo na ang pasya niya, ayaw niya maging makasarili. Mas hindi maatim ni Juliet na makitang masirang buhay ng pinsan kaysa sariling kaligayahan. Ito na siguro ang sign na hinihingi niya sa kung dapat ba niyang patuloy na mahalin si Oscar o hindi na. Ate, kilala mo ba si Jeric at parang ayaw mo rin sa kanya? Tanong ni Arya sa pinsan. Yes, at may ginawa siyang di maganda sa isang kaibigan ko, kaya ayoko ring mapunta ka sa kanya. Pakiusap po lang na sana hindi malaman ng pinsan mo ko. Nakakaunawang tumango si Arya sa pinsan. Alam niyang low-key ang pagkatao ng pinsan in public. Ganon din siya at iilan lang nakakakilala sa kanya sa high society. Kung nagkakasundo sila ni Juliet dahil pareho silang di mahilig makipagsosyalan sa mga anak mayaman. Di ba't labag sa lumot ang ginagawa ng parents mo na pinagkakasundo ka sa anak ng kasosyo sa negosyo? Tanong ni Juliet sa pinsan. Nung una, tutol ako. Sino ba namang may gusto na ikasal sa taong di mo mahal o kilala? Pero nung malaman kong si Oscar maaaring pagpilian, okay na ako. Ngumiti si Arya sa pinsan. Mahal mo na siya? Totoong curious siya sa nararamdaman ng pinsan para kay Oscar. Di ko alam kung pagmamahal ba to ate. Basta magaan ang loob ko sa kanya at tanggap kong siya ang maging asawa ko. Totoong ngiti ang humulma sa labi ni Juliet at masaya siya para sa pinsan. Doon nagsisimula ang pagkahulog ng damdamin sa isang lalaki. Sa tingin mo, may espesyal na pagtingin din siya sa'yo? Di agad nakasagot si Arya sa pinsan at napatitig sa mga mata nito. Ewan ba niya at parang dinadaya siya ng sariling paningin. Sa tuwing babanggitin kasi ng pinsan ang pangalan ni Oscar, parang may kakaiba. Nakikita niya rin sa mata nito na malungkot. Bubuka na sana ang bibig niya para sagutin ng pinsan nang bigla tumunog ang cellphone niya. Kitang-kita ni Juliet ang pagkinang ng mga mata ng pinsan na makita kung sino ang caller. Mukhang biglang nakalimutan na naroon pa siya sa tabi nito at napindot ang loudspeaker. Hey, buti at naisip mo nang tumawag muli. Tonong nagtatampo na bate ni Arya sa kausap mula sa kabilang linya. Nabalitaan ko lang na nariyan ngayon ang dalawa. Hindi ka ba hinaharsh ng kapatid ko? Pakiramdam ni Juliet, lalo naging mapait ang laway niya nang mahamig sa tinig ng binata ang labis sa pag-aalala para sa pinsan niya. Di na kailangan pang sagutin ng pinsan ang huling tanong niya dito kanina. Nope, huwag kang mag-alala. At tutulungan ako ng pinsan ko upang kusa akong layuan ng kapatid mo. Nilingon ni Arya ang pinsan at ngumiti. Kahit pilit niya ay hindi niya magawang gumate ng ngiti sa pinsan. Umiwas na lamang siya ng tingin dito at nagkunwari na abala kakachat sa cellphone. Mukhang may maayos na kasunduan ng dalawa at alam ni Oscar ito ang mas pipiliin ni Arya.
Gusto niyang maiyak dahil sa sama ng loob. Umaasa pa naman siya sa sinabi nito noon na babalikan siya. Your cousin? Patanong na pag-uulit ni Oscar sa sinabi ng dalagita. Gustong pigilan ni Juliet ang pinsan ay pakilala siya sa kausap nito, ngunit ang bilis nito. Yes, her name is Ate Jules. Nakainga na maluwag sa Juliet at hindi buong pangalan niyang sinabi nito kay Oscar. Pero kahit naman siguro banggitin nito ang buo niyang pangalan, malabong siyang maisip ng binata. Baka nga hindi pa rin ito alam ang totoo niyang pangalan. Isa pa, maraming Juliet ang pangalan para pumasok sa isip nito na siya ang maaaring magigpinsan ni Arya. That's good. Aalis ako na maaga bukas. Mapait ng ngiti ang humulma sa labi niya nang marinig ang pamamaalam ni Oscar kay Arya. Masasabi niyang mahalaga sa buhay na nito ang pinsan niya. Ingat ka doon at good luck sa pag-aaral mo. Balik ka agad ha, huwag kang mag-alala. Lagi kong dadalawin si Lola. Pati mga mata ni Arya ay nakangiti habang nakikipag-usap sa binata. Thank you. Ikaw rin mag-iingat at salamat. Tumayo na si Juliet at humarap sa bintana. Ayaw na nga sana niya na marinig ang tinig ng binata. Tumanaw na lang siya sa malayo mula sa bintana. Marinaw niyang nakikita ang nagkikislapang ilaw sa paligid dahil nakahawi ang kortina mula sa malaking glass window. Ate, anong masasabi mo kay Oscar? Hindi ba't ang bait niya at ang thoughtful? Tumalon-talon pa si Arya sa paghakbang malapit kay Juliet. Yes, at bagay kayo. Alagaan mong mabuti ang lola niya at mahalaga yun kay Oscar? Parang may mali sa sinabi ng pinsan pero hindi na lang pinansin ni Arya. Tulad ng kanyang ina, nurse din ang kursong nakukuha niya, pero magdodoktor din siya. Mauna na ako. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lamang. Thank you, ate. Yumakap si Arya sa pinsan, bago to hinatid palabas ng silid. Tahimik lamang si Juliet pagkalulan sa sasakyan. Ayaw niya sanang may kausap, ngunit makulit ang kanyang ina. Anak, sigurado ka bang hindi masakit ang tiyan mo? Dadaan tayo ngayon sa ospital para masigurong ayos lang po ako, Mom. Gabi na rin po at gusto kong matulog na sa bahay. Putol niya sa pagsasalita ng ina. Sumulyap sa front mirror si Samuel habang nagmamaneho. Na makitang nakapikit ang mga mata ng anak, sandaling sinulyapan niya ang asawa. Hayaan na muna natin siya at mukhang wala sa mood. Napabuntong hininga si Almira at nilingon ang dalawang anak na nakaupo sa likod. Tulog na rin ang bunso nilang anak. Si Juliet alam niyang gusto na lang din umiwas sa mga tanong niya kaya nagtulog-tulugan na. Pagkarating sa bahay nila, dumiretso na si Juliet sa silid niya at muli binuhos ang sama ng loob at pagkabigo. Umiyak siya ng tahimik habang pinagmamasdan ang mga bagay na nakapatong sa bedside table na nahawakan at galing kay Oscar. May isang oras din siyang ganon hanggang sa makapagpa siyang itago na ang mga laala na galing kay Oscar. Ayaw niya itong itapon ang mga iyon kahit wala na yung halaga pa. Binalot niya ng wine glass ang panyo na galing kay Oscar at inilagay sa isang taguan na pinaglalagyan din ng mahahalagang gamit pero hindi kailangan sa pang-araw-araw na gagamitin. Pinapalaya na kita? Bulong niya bago sinara ang maliit na baul. Saka binalik yon sa loob ng cabinet. Kinabukasan, pumasok pa rin siya kahit namamaga ang mga mata niya. Nagsuot na lang siya ng salamin sa mata para di gaanong mahalata iyon. Sinadya niyang umalis ng bahay habang tulog pa ang ina niya. Girl, umiyak ka ba kagabi? Tanong na Gigi sa kaibigan. Umiling lang si Juliet sa kaibigan at tumanaw sa malayo. Sa mga oras ito, tiyak na sa airport na si Oscar. Napalingon siya kay Juliet nang bigla nitong tawagin ang pangalan niya. Automatic na itakip niya nakabukang palad na makita na nakatutok sa kanya ang cellphone nito. What are you doing? Taking videos and picture. Nakangising sagot ni Gigi at mabilis tinago ng cellphone sa bag. Hey, delete mo yun. Kitang-kitang eyebags ko dun, oh. No, minsan lang kita makita sa ganitong itsura. Remembrance ko yun, no? Natatawang umiling si Gigi. Naiiling na tumigil siya sa pagkuha sa cellphone nito. Makulit ang kaibigan at alam niya yon. Hindi yan ikakalat ito ipapakita sa iba ang larawang yon. Na makitang malayo na naman ang tingin na kaibigan sa mukha ng kaibigan. Ang lungkot at namamaga ang mga mata. Naisip niyang iniyakan nito ang pag-alis ni Oscar. Sinong kausap mo? Puna ni Juliet sa kaibigan na makita, abala to sa pagtatype ng cellphone. Mukhang nagulat pa si Gigi at mabilis nilak ang cellphone. Nanay ko. Alatang nagsisinungaling kaibigan pero hindi niya na ito kinulit pa.
Pahintamad niyang sinubsob ang mukha sa dalawang braso na nakapatong sa desk ng kinaupuan. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang oras at ang tagal magsimula ng klase. Kung noon ayaw niyang matapos sa maghapon sa paaralan at natambay pa sa kung saan para lang makita si Oscar, ngayon gusto niya nang matapos ang oras at nang makauwi na siya. Ganon ang naging senaryo sa buhay ni Juliet, pero hindi siya naging pabaya sa pag-aaral. Mas naging focus siya sa pag-aaral at nakatulong yon upang di na maisip pa ni Oscar. Mabuti na lang end of school year na rin, sa sunod na linggo. Alam niyang summa cum laude ang binata pero mas pinili nitong umalis ng mas maaga. Mukhang ayaw nito na parangalan na ang kasama ay ang ama. Gayunpaman napunta pa rin sa binata ang titulong yon at nag-iwan din to na nakakabagbag damdaming mensahe para sa lahat na mag-aaral. Araw ng bakasyon, mag-isa siyang pumunta sa isang isla. Ayaw niya nang may kasama. Kung saan niya lang maisip pumunta, pinapayagan siya ng mga magulang. Babe, are you sure na okay lang anak natin? Nag-aalala tanong ni Almira sa asawa nang makaalis ng anak. Don't worry. Nilagyan ko ng tracking ang cellphone niya para malaman kung nasan siya. Isa pa, dalaga ng anak natin, kailangan niya maging independent. Huminga na malalim si Almira at kahit papaano, nabawasan ang pag-aalala sa anak. Ramdam niya bigo sa pag-ibig ang anak, ngunit ayaw niyang magsabi sa kanila. Kung noon excited lagi ang anak sa pag-alis papasok sa school, napansin niyang biglang nagbago ito. Isang kilalang beach resort ang pinuntahan ni Juliet. Nakaka-relax ng isipan ang nakikitang tanawin sa paligid ng naturang resort. Mukha naging memorable ang bakasyon kong to. Nakangising bulong ni Juliet sa sarili habang nakatingin sa kinaroroonan ng dalawang kaibigan. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Juliet sa naisip. She can hit two birds with one stone. Makakaganti siya rito sa ginawang panlilinlang sa kanya noon at masisira din ang pagkatao nito bilang tulong kay Arya. Mabilis umalis si Juliet, naghanap ng isang botika. Di madaling makabili ng gamot pero lahat posible basta may pera ka. Pagbalik sa resort, di na siya nag-abalang magtago sa taong target. Napalingon si Jeric nang maramdaman, tila may nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya na makita si Juliet. Hindi ba't siya ang babaeng may gusto sa bastardo mong kapatid? Tanong ni Dylan sa kaibigan na mapatingin din sa babaeng tinatanaw nito. Nakangising tumango si Jeric bago tinungga ang laman ng basong hawak. Nasa tabing dagat sila ngayon at nakasilong sa ilalim ng malaking umbrella. Malapit na rin lumubog ang haring araw. Mukhang mag-isa lamang siya. Bakit hindi natin gawing pulutan? Malademonyong umisi si Dylan. Lihim na napangiti si Juliet at nababasa niya ang binabalak ng dalawang nag-uusap. Nagkunwari siyang di nakilala ang mga to at nilaro ng daliri ang basong may lamang juice. Hey, long time no see ah. Mukhang nagulat na nagangat ng tingin si Juliet at tumingin sa dalawang lalaking nasa harapan niya. Anong kailangan mo? Mataray niyang tanong kay Jeric. Oops, galit ka pa rin ba sa akin? Natatawang tanong ni Jeric sa dalaga. Ano ang kailangan mo? Mataray pa rin niyang tanong sa binata. Bigla, umamong mukha ni Jeric. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Alam ko hindi madaling magpatawad sa ginawa ko noon. Kahit na nasusuka sa paghingi ng tawad ang lalaki, alam niyang di naman sincere, ay ngumiti siya rito. Di naman ako marunong magtanim ng sama ng loob, lalo na kung humihingi ng sorry. Nakangising nagpalitan na makahulugang tingin ang magkaibigan. Hi, tanda mo pa ba ako? Bati ni Dylan sa dalaga. Umangat ang isang sulok ng labi ni Juliet at tumango. Yes, kilala niya ang lalaki bilang isang mayabang ding estudyante sa campus. Minsan na nga siyang naprank nito eh. Sorry din na minsan naging garap palang ugali ko sa'yo noon, ani Dylan. Di ako tumatanggap ng salita lamang. Makahulugang tugon niya sa lalaki at ngumiti habang nangaakit ang tingin sa mga ito. Wow, I like that. Then join us para naman makabawi kami sa'yo. Anyaya ni Dylan sa dalaga at ang kaibigan mukhang nagulat. Sa biglaang pagbabago na ugali ni Juliet. Okay ka lang ba? Parang nahihiyang tanong ni Juliet at tumayo. Oo naman, alikat samahan mo kami uminom ni Dylan. Then later, sagot ko ng pagkain mo. Inawakan pa ni Jeric sa brasong dalaga upang alalayan sa paglalakad, pabalik sa pwesto nila ni Dylan. Kahit nangangati na ang palad, natabigan ang kamay ni Jeric na nakahawak sa braso niya nagpakainahon siya. Nahuling niyang muling nagpalitan ng tingin sina Dylan at Jeric at alam niya may masamang balak ang mga ito sa kanya.
Ano kaya ang mangyayari ngayong si Oscar ang gustong maging asawa ng pinsan ni Juliet na si Arya? Ano kaya ang binabalak ni Dylan at Jerry kay Juliet? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.